Mayong gabi sa tanan, magasugod na sab kita sa atong online Bible study. Magabasa ako diri sa Hebrehanon 4, bersikulo 12 ngadto sa 13 nga nag-ingon, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa kitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug mga kauyukan, ug motugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios, walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag ra kitaon niya husay. Magaadto tas pagampo. Amahan namo nga Dios, salamat na usab nining usa ka oras nga imong ginatugot nga sa among magkinabuhi. Nga din kami makatuon sa imong balaan nga pulong, makasimba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat sa imong paglimpyo kanamo sa tanang kahugawan ken sa mga datang huna-huna, nabuhat og nalitok, paghimo kanamo nga hingpit ug angayan nga makig fellowship nga kanimo, angayan nga magapangalagad nga kanimo. Bani kami sa among usa ka oras nga pagtuon, ang among katuyuan, Father God, nga mahimaya gid ikaw bisan man lamang sa among kinabuhi nining usa ka oras. Among ginatugyan, ginapasalamatan ang tanan, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, atong pagatunan karon nga gabi kining union with Christ. Ang atong pagkahiusa uban kang Kristo. Now, because we are in union with Christ, we share His eternal life. Sa 1 John 5:11 to 12. Atong nahibalon din nga tungod kay nahiusa na kita kang Kristo Jesus, yes, ug unsa man ang anak kang Kristo Jesus, makashare na usab kita. Ug ang una dinhi kining gitawag eternal life. Ug busa kita nakabaton ta og kinabuhi nga walay katapusan. And this is the position, that means this is the testimony that God, that means God the Father, has given to us eternal life. Giyatagan tag kinabuhing walay katapusan. At salvation. At the moment we put our faith in the Lord Jesus Christ. So God the Father imputes this life to the human spirit. Meaning, we have eternal life. It is because God imputed to us this life. And that's why we have the human spirit at the moment of faith in Christ. And this life is in His Son. This life, this eternal life is in the Lord Jesus Christ. So the Christian also shares the life of Christ through union with Him. And then in verse 12, and He who was the Son, that means He who was the Lord Jesus Christ, siya nga adunay Kristo, that means we have a relationship with the Lord Jesus Christ, has the life, nanining kinabuhiya. Unsang klaseng kinabuhi? Eternal life. So, and the one who does not have the Son of God, meaning those who do not have a relationship with the Lord Jesus Christ, does not have the life. Wala nining eternal life. So, meaning, kung ikaw nahimo na ikaw nga anak sa Dios o nga anak kay Kristo sa imong kinabuhi, na kay eternal life. God the Father imputes eternal life to all of us who believe in the Lord Jesus Christ. In John 14:6, Jesus said to him, Thomas, I am the way, the truth, and the life. The life here talks about eternal life. No person, that means no person in human history, comes face to face with the Father, having an eternal relationship with the Father, except through me, except through the Lord Jesus Christ, the second person of the Trinity.
So, number 2, not only that we have eternal life, we also have perfect righteousness or positional righteousness. So, we receive this at the moment of salvation also, no? Sa takna nga mituo ta kay Jesus Christ nga atong Ginoong manluluwas, kita usab nakabaton nining perfect righteousness or positional righteousness sa 2 Corinthians 5:21. And he, that means the Father, made him who knew no sin, yes, Jesus Christ, the impeccability of the Lord Jesus Christ. Jesus Christ has no sin, but he becomes sin for us. To be a sin offering means paying the penalty of all sins. No? Ibayaran niya ang tanan natong mga sala, pinaagi dito sa cross as a substitute for us, so that we might become the righteousness of God in Him. So, nahimo nga puli si Jesus Christ alang kanato, aron nga kita makabaton og pagkamatarong, unsang klaseng pagkamatarong kini siya. Perfect righteousness niya or positional righteousness. Meaning, sa takna nga mituo ka kay Jesus Christ, gihatagan ka og 100% nga pagkamatarong, di nakapasar na ka sa standard sa Dios. Ang standard sa Dios sa tao nga makaadto sa langit mao nga aduna siya hingpit nga pagkamatarong. Aduna siya perfect righteousness, no? So atong nakita diri as a substitute for us so that we might become the righteousness of God in Him. And that is positional truth. So sharing the righteousness of Christ, we become the objects of God the Father's love as per Romans 8:38 to 39. So, I stand convinced that neither death nor life, neither angels nor rulers, neither present things nor future things, neither power, neither height nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, that means the love of the Father, which is in Christ Jesus our Lord. So, muna number 2, no? Number 1 is we share eternal life. We have eternal life. Number 2, we have perfect righteousness or positional righteousness. Number 3, election in Ephesians 1:4. Just as He, the Father, has elected us for Himself in Him, that means in union with the Lord Jesus Christ, before the creation of the world, that we might be set apart, that means we are experientially sanctified, and blameless, that means ultimate sanctification, the moment we will be with the Lord Jesus Christ in the presence of Him. So that's number 3. Number 4, we have destiny. In Ephesians 1:5, by means of love, He has predestined us in Christ for the purpose of adoption as adult sons to Himself through Christ Jesus our Lord, according to the grace purpose of His will. So, adoption, atong makita kini siya sa pamaagi sa mga Romanong pamaagi, no? Adoption Roman style. Dito ta nagabase nining atong pagtulunan kining word nga adoption. O kung saan pamaagi nila sa pag-adapt or sistema nila sa pag-adapt. The biblical connotation of adoption is based on the Roman aristocratic function of adoption. The Latin adoptia is the exact equivalent of the Greek who is huiothesia. Huiothesia means an adult son. From the word huio. Huio is a son. And huiothesia, adult son, no? Meaning to adopt as an adult son.
Now, we are adopted, no? Sa dihang mituta kay Jesus Christ, we are adopted, ug ang word nga adoption means we have the legal rights na natay katungod sumala sa balaod nga nahimo kitang sumusunod sa kabtangan sa usa ka tawo nga nag-adapt ng hikanato. Sa samang paagi, tungod kay nahimo tang adopted son of God, nanatay katungod nga makapanunod ug unsa man ang mga butang nga iya sa Dios. So this was usually done when the son reached the age of 14. It conferred adulthood on a natural child or on a child adopted as the heir. So, just remember no nga sa Roman style, sa sistema nila, ang usa ka anak sa tuwa diri kay murag diretso man ta, no, mahimo man tang heir basta anak ta niya nga family niya na ginikanan. Sa ilahan na gid sila'y panahon nga din ang bata bisag anak nila na ilahang pagka edad og 14 ilahad yung buhatan og papilis nga legal nila nga anak. A wise Roman aristocrat could not adopt as his heir anyone he deemed worthy. So a wise Roman aristocrat could adopt as his heir anyone he deemed worthy. So just being the son of an aristocrat did not mean you would inherit your father's land, wealth, or title. Dili siya automatic. Dito pa na siya sa diha nga ang imong ginikanan, maghatag na nimo og katungod sa takna nga ikaw pag-adapt na ingon nga anak. So usay makaanak kita nga lahi day, no? Yes, lahi sa ilaha. Sa ilaha at the age of 14. You had to be adopted. Kinahanglan adapon ka gyud, no? Kinahanglan nga hatagan jud kag legal papers, no? Now, Roman aristocrats would adopt whomever they considered most worthy to carry on the family name and wealth. So, sila ang magpili ni ana, no? Nga mo'y mo padayon sa pagdala sa ilang pangalan o sa pangalan silang pamilya o bisa man sa pagdala sa ilang mga kaptangan. Therefore, the family fortune and opportunities were passed down through that adopted person. If you adopted your own son, it was the highest honor you could confer on him. So, kuya, no, kung nakay-tulo ka anak niya, nagpili kag isa, siya ang nahigitawag na tog highest honor. Adoption was the ceremony of proclaiming the heir to the state. Mabito nang sa mga anak, matingala ta, kung tulo sila ka anak, nga lalaki, naiusang pilion niya na nga mo'y mupuli nga pagkahari. So siya ang gihatagan og katungod. Dili automatic nga sa out of the three nga naisa din nga mahimong hari, kundi pinili sa pamilya nga mo'y mahimong hari. And then sunod-sunod na siya, no? Now, kung ang usa ka membros pamilya taas og kinabuhi, katong mga igsoon dili na tumahimong hari, no? Mahimo na nga igsoon lang to siya sa hari, apan dili sila mahimong hari. So during the Roman ceremony of adoption, adrogatio, that means the entire family, was assembled, including everyone who might have been the heir. The father would recognize his adopted son using his new name, declaring him to be his new heir. He would then give him the toga, the release, toga of manhood, kanang gitawag nila, or a white linen robe. Magsanina sila og white linen robe with a purple border and put the signet ring
of heirship on his finger. So katong nga bata nga ilahang giadapt, gihatagan og katungod nga may magapanunod sa pagkahari o bisa man sa pagdala sa ilang kabtangan, suluban kato og puti nga lino nga sinina. And then at the same time, butangan siya og ring. Kaning gitawag na to og kanang sing-sing or signet ring nga kanang naay pang stamp, no? O pagkuha niya na mahimong silyo diha sa iyang sing-sing. So, and put the signet ring of heirship on his finger. Now, these two gifts meant that he was the permanent heir. The law could not be reversed, so that as long as he lived, he was the heir. So, muna, siya na ang manununod niya na, no? Siguro, sa ubang mga kabtangan, atong nakita kung pila sila kaigsuon, makabahin, but atong nakita din ha, with regards to the kingship of the kingdom, katong yung gihatagan og katungod, mo'y mahimong hari, mo'y mahimong manunod. So, depende sa kwan, depende na siya sa family kung kinsang ilang ibutang. So, adoption conveyed aristocracy, a special privilege and rank, the lowest person in Roman society. If he had ability, could be adopted and therefore have the greatest of opportunities. Historically, the believer is adopted as an adult son of God. So din hinato gikumpara ug ngano nga si Apostol Pablo nakasulat nining word nga adoption, adoptia or adopted, no? We are adopted as an adult son of God at the point of his salvation. Now, adunay dakong kalainan ang gitawag na to manununod sa yuta ngadto sa manununod sa langit. Kaya sa manununod sa yuta atong nakita, especially sa harianon nga kuan, especially sa gitawag na to harianon nga posisyon sa pamilya, ang katong napili nga una mo gyud mahimong hari. Apan sa espirituhanon nga butang, kitang tanan automatic mahimong manununod ingon nga maghari uban kang Kristo Jesus sa malabot nga mga panahon. So, from the point of God's omniscience, his adoption was entered into the divine decree billions of years ago. So, wa pa ta gibuhat. Kaya ang kasaysayan sa tao is 6,000 lang. But ang Diyos, billions of years na siya, wala siya sinugdanan, wala siya katapusan. So meaning, kung wala siya sinugdanan, dili na maihap ang number of years nga milabay, billions of years ang milabay, dito na nasayahang kahibalo ang gitawag na tog adoption. Gi-adopt kita niya ingon nga mga adult son. No? The omniscience of God knew that he would believe in Jesus Christ. Mao siya. So tungod kay magyalamon ang atong Dios, bisan wala pa ta mahimugso, nahibalo na siya nga mahimugso ta, ug nahibalo usab siya nga kita mupili o mutuo kan Jesus Christ. Ingon nga atong Ginoo manuluwas. Ug busa, and so enter that information into the decree, that means the divine computer, billions of years ago. The sovereignty of God then said, elected and predestined. And the printer printed, this Christian is elected and predestined. So, mao kana no sa read-only memory, nakasulat na nata sa computer. So, wala pa magsugod ang kasaysayan sa tao, wala pa siya dan og siba. In eternity past, ang Diyos na hibalo na.
So nana sa iyahang divine computer. In time, the person via his human volition believes in Jesus Christ as his Savior and enters into union with Christ. So munang nahiusa ta kang Kristo Jesus. So we are in union with Christ. So mo kini atong subject. O yes, sa atong pagkahiusa, nakashare ta sa iyang eternal life, nakashare ta sa destiny, election, predestination, no? And then adoption. Adoption takes place in union with Christ as a result of his having been predestined in eternity past. Adoption anticipates great blessings and wears God's signet ring on his finger. The Christian in union with Christ is royal family of God, and that is eternal aristocracy. So nahimo na kitang nahiusa di kang Kristo Jesus, and we are adopted as an adult son, meaning we are sure that we are heir, no? Kita mga sumusunod ug unsa man ang naa kang Kristo Jesus. And since Jesus Christ is our King of Kings and Lord of Lords, during that time sa millennium, magahari usab kita uban kang Kristo Jesus. Number 5, sonship. Galatians 3:26-28. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Verse 27. For all of you who were baptized into Christ, that means identified with Christ through union with Him, have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Greek, no racial discrimination or distinction. There is neither slave nor freeman. That means no social or economic distinction. There is neither male nor female, no gender distinction, for you are all one in Christ Jesus. All Christians have the same privileges and opportunities to execute the spiritual life. Number 6, heirship. Sumusunod sa Romans 8:16-17. The Spirit Himself testifies together, bears witness, that means bears witness with our spirit, and meaning our human spirit, that we are the children of God. Verse 17. Now, if we are children, and we are also heirs. Yes, we are heirs. On the one hand, heirs of God, God the Father, and joint heirs with Christ. If indeed, if it is true that we suffer with Him, that means pass all the 3 stages of undeserved suffering, that also we might be glorified with Christ. Yes, kung kita nakiguban na diha kang Kristo Jesus, kita sumusunod nga kaniya, o bisan man sa pagantos ni Jesus Christ, kita usab magapanununod niya na. That's why kinahanglan makalabang kita sa 3 stages of undeserved suffering. Katong providential preventive suffering, momentum testing, and evidence testing, no? So naay tulo ka mga testing sa kinabuhi sa mga magtotoo. Number 7, priesthood. Pagkapari. Hebrews 7:12-19. For when the priesthood is changed, of necessity, there takes place a change in the law. Also, the Levitical priesthood finds its instruction in the Mosaic law. The royal priesthood of the churches finds its instruction in the New Testament epistles. So nahimo kitang pari diri sa ato ang diri na sa gitawag na tog Bag-ong Testamento. Dili sama sa Old Testament, no? Nalahi to nilahang pagkapari dito kay ana pa sila mga halad-halad. Every year nag-adto pa sila sa templo. And then moadto pa sila sa pari.
magsalig pa sila sa pare, and then ang pare moadto sa high priest ug ang high priest moadto sa Holy of Holies. Magdala sa ilang mga halad nga pinaagi niya na ang ilang mga sala mapasaylo. So dugay usa ka tuig. Samantalang sa tuwa karon automatic na himot ang pare at the moment nga kita mituo kang Kristo Jesus, ingon nga atong Ginoo ug manluluwas. Ug isip nahimo kitang pare, dili na kita kinahanglan pa nga moadto sa high priest nga tao, kundi direkta na ta moadto sa Ginoo nga mao ang atong high priest, the Lord Jesus Christ. Ug busa nanatay direct access. Halimbawa, kung ang atong pagka-priesthood nahimo nga adunay problema pinagi sa sala, makabalik dayon kita ngadto sa Dios pinagi sa paggamit sa rebound technique. Priesthood buti pasabot mo kini ang nagtudlo nganhi kanato nga dapat aduna kitay nindot nga pagpakig fellowship kauban sa Dios. So every time, every moment dapat nindot ang atong pagpakig fellowship kauban sa Dios. So sa unsang paagi nga nindot ang atong pagpakig fellowship kauban sa Dios. Nan kinahanglan nato nga magagamit sa rebound technique kung nabati nato nga kita adunay sala. Kaysa takna nga kita mo gamit sa rebound technique kinang 1 John 1:9, mahimo na usab nga kita adunay pagpakig fellowship sa Dios kay pagahinduan man kita sa tanan natong mga sala. Ug mahimo na usab kita nga angayan nga makig fellowship kauban sa Dios. Angayan na usab kita nga magkapangalagad ngadto kaniya kay limpyo naman usab kita sa tubangan sa Dios. And yes, mahimong genuine ang atong Christian service tungod kay limpyo naman kita sa atubangan sa Dios. Ug mao kanang purpose sa gitawag natong priesthood. Nganong nahimo kitang pare, gikinahanglan i-develop nato atong paninduton ang atong pagpakig fellowship kauban sa Dios. So every time nga makasala ta, balik din ta sa Dios para makanunayon ang atong pagpakig fellowship kauban sa Dios. So that is priesthood. Naghulagway sa ato ang pagkinabuhi nga experientially sanctified. Naghulagway sa atong pagkinabuhi nga balaan, naghulagway sa atong pagkinabuhi nga hingpit tubangan sa Dios. Ug mao kanang gingon sa Matthew 5:48, magbalaan kamo ingon nga ako balaan man. So meaning we are commanded to live a holy life. Why? Because our God is holy. And being a priesthood, being a priest, no, in the sight of God, yes, aduna kitay katungod nga magkinabuhi diha sa pagkabalaan. Sa sama usab nga paagi sa Roma 12:1 sa 2. Now, atong nakita din the royal priesthood of the church age finds its instructions in the New Testament epistles. And then in Hebrews 7:13, for the one, that means the Lord Jesus Christ, concerning whom these things are spoken, belongs to another tribe, and that is the tribe of Judah, from which no one has officiated at the altar. That is during the age of Israel. For it is evident that our Lord has descended from Judah, a tribe with a reference to which Moses spoke nothing concerning priests. And this is clearer still if another priest arises according to the likeness of Melchizedek, and there has, and in verse 16, who has become a priest not on the basis of physical requirement, but on the basis of indestructible life. The priesthood established by Jesus Christ is eternal and will function in the eternal state. So muna nga atong kahimtang. Sa dihang kita mituog kang Kristo Jesus, nahimo kitang pari. O ang atong pagkapari, this is eternal. For it is witness, God the Father is addressing the humanity of Jesus Christ. A quote from Psalms 110 verse 4. You, and that means the singular pronoun
referring to the high priesthood of Jesus Christ, are a priest. So that means a priest forever, according to the order of Melchizedek. The king of Salem later became Jerusalem, and a Gentile believer priest, Melchizedek, is a type of antecedent type of the antitype Jesus Christ, the reality of what was prefigured in the Old Testament. So si Jesus Christ mo gid ang tinuod nga gitawag natog pare, pero gitawag siya og type or antecedent type of the antitype kang Melchizedek. So si Melchizedek sa wala pa si Jesus Christ, mo kini siya ang gitawag natog high priest during pa sa time nila ni Abraham. But atong nakita, pag-abot na ni Jesus Christ, si Jesus Christ mao ang gitawag natog the high priest. The reality of what was prefigured in the Old Testament. Siya na ang tinuod kay katong sa una hulagway pa man lang kadto, no? Bot sa bot, hulagway lang sa kadto sa umalabot nga tinuod nga gitawag high priest. Kay wala pa man moabot si Jesus Christ. But by the time Jesus Christ pagkatao na pinagi kang Birhen Maria o dito sa cross atong nakita na bayran niya ang tanan natong sala, siya na ang ginatawag nato nga high priest o kita priesthood, no? So the reality of what was prefigured shown before in the Old Testament. Now since we are in union with Christ, we share this priesthood, which will be forever. So nahimo naman ta, nahiusa naman ta kang Kristo Jesus. We are one in the Lord Jesus Christ. We are in union. Nahiusa na kita with the Lord Jesus Christ. Busa, we share this priesthood. Nakashare sa kita nining pagkasacerdote, which will be forever. And it will be the only priesthood functioning in the eternal state. So, dili ni siya basta-basta. Kaya nga itong pagkapari, dili lang karon sa panahon sa church age, bisan man dito sa millennium, ug hangtod na sa eternal state. For on one hand, there is a rescinding abrogation, an official nullification of the former commandment, and that is the Mosaic law, that authorized the Levitical priesthood because of its weakness and uselessness. Now, sa Old Testament time, nakakana siya, pero muli gina, no? Atong nakita, weak manggod kadto siya, no? Na mga area nga kulang kadto, ug nahimo nga nahingpit, pinagi kang Kristo Jesus. So, for the law brought nothing to completion. But on the other hand, there is the bringing in a better confidence. So lahat itong sa Old Testament time kaya dili gito hingpit. Ang ilang ginabuhat, magdala-dala sila halad, dalaw nila sa pare, ang pare dalaw nila sa high priest, o ang high priest mosulod nga to sa Holy of Holies. Apan natong nakita, kadtong ginabuhat nila, kausa lamang sa tinuig, so dili siya hingpit. Samantalang sa atoa, every now and then, we can go to God directly. Pinagis paggamit sa 1 John 1:9 kung nakasala man ta. Di na kinahanglan og halad nga baka, nating baka, karnero, so kalapati, tukmo, wala na kinahanglan, no? Kaya nahimo naman kitang pare, automatic kita makabalik o makaduol dayon balik kanto sa Dios sa takna nga kita makasala. So mo na ini nakanindot din ha, no? Kay ang atong kinabuhi, ang atong priesthood, pwede na itong ma-maintain diya sa atong pagpakighiusa o pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. Nga naman, anytime makaduol tangan to kaniya. Nahimo naman tang pare. So, confident expectation and absolute confidence of the adult spiritual life of the church age.
So through which we draw near to God, no? Have a wonderful personal relationship with God. So ang iyang gisgutan din depende na ni sa tuwa o yun sa nato pagkinabuhi nga na-maintain na to ang atong pagpakig fellowship kauban sa Dios. Priesthood, nagpasabot ka na siya nga atong giayos ang atong pagpakig fellowship kauban sa Dios. So natay direct access. So kung makasala ta, mo na mga bad moments sa atong kinabuhi nga makasala ta, pero sa takna nga mogamit din ta sa rebound technique, mo nang panahon na nga kita nakig-fellowship kauban sa Dios. Automatic gina siya. Kaya naman, limpyo man ta. Once nga limpyo ta, natay pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Mawala lang ang atong fellowship sa dihang nakasala ta. Mo nang gamit na po ta sa 1 John 1:9. Why? Because the privilege of the priesthood. Mo na pribilehiyo na to isip mga sacerdote ngadto sa Dios. So wa na to nagkinahanglag tao, di nakakinahanglan mo kumbisal pa og tao. Kaya nga naman pari naman ka sa tubangan sa Dios. Ang imuha direkta na kagadto sa Dios. Pag pag-adto nimo sa Dios, automatic maminaw siya bisa man sa imuhang mga pagampo. Either ang imuhang pagampo is confession, adoration, thanksgiving, or supplication. So, depende sa imuha, no? Makadool dahin ka sa Diyos, pinagis pagampo. So, through which we draw near to God, no? So, have a wonderful personal relationship with God. So, dali lang kayo ang atong kwan, dali lang kayo ang atong kinabuhi, makabalik nito sa Diyos. Dali na po itong makasala. Kung makasala ta, gamit din tag 1 John 1:9 para ma-maintain na to ang atong pagpakig fellowship kauban sa Diyos. So, muna ang priesthood, no? Muna ang pagkapari. Ang atong spiritual life, atong gialagaan. Ang atong spiritual life, atong giatiman. Ang atong pagpakig fellowship kauban sa Diyos, atong gi-maintain, no? Dili usab sa Hebrehanon City, 26 ngadto sa 28, for it is fitting that we should have such a high priest, impeccable integrity, the one who cannot do evil, undefiled, separated from sinners, and exalted above the heavens. And it talks about the Lord Jesus Christ. So muna nga ito ang gitawag din high priest. Jesus Christ is our high priest, who does not need daily like those priests to offer up sacrifice. Sa iyang isgutan, who does not need daily like those priests to offer up sacrifices, first for their own sins and then for the sins of the people, because he did this once and for all when he offered up himself. So, kausaran ni gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. O dili na pwede nga magpakamatay pa siya pag-usab. Dili na. Katong halad niya nga kausa, na natoy kagamitan, matagkaroon og unya nga makasala ta, nga gamiton na lamang nato ang rebound technique or 1 John 1:9. Yes, mahimo na usab kita nga malimpyo. So, kompleto na tong halad sa cross. Ang halad sa cross ni Jesus Christ, gitawag kato siya og retroactive. Meaning, adunay kagamitan bisan man sa Old Testament time o adunay kahimuan usab sa atuang panahon karon. Bisan man sa gitawag na to panahon sa church age, yes, may kagamitan ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Now, dito sa verse 28 sa Hebrews 7. For the law appoints men as high priests. Sa daw, ang balaod nag-appoint og tao as high priest, no? So muna nga atong balaod sa unang panahon sa Old Testament time, no? Na ginabutang nga mga pari, mga high priest, no? Kaya maumanas lang mosulod ng tulagi sa Holy of Holies. In fact, mamatay na sila kung adunay sala. Kaya dito sa Holy of Holies, na dito ang presensya sa Diyos. Ang Ark of the Covenant, naghulagway kadto siya
sa presensya sa Dios ug busa ang usa ka tawo nga mosulod didto nga naisala mamatay gyud. Ug busa kinahanglan ang high priest before siya mosulod didto sa Holy of Holies dapat limpyo siya o hingpit siya. Kaya kung nasa sala mamatay gyud siya. Ug mao ka ng rason nga ang ilang gibuhat ang usa ka high priest sa Old Testament time pag mosulod gani sa Holy of Holies aduna ka na hikot ang ilang hawak. In kaso kung mamatay man ang high priest dito, wala may makarescue niya, kaya mamatay man po kung na mosulod, basta ang ilang pagabuhaton, ilahang pagabirahon sa pisi. O niya na, makagawas ang katong gitawag na tog high priest, kung namatay man siya sa sulod. So for the law appoints men as high priests who are weak, but the word of his oath which came after the law appoints a son who has become perfect forever. So God the Father atong nakita kini gyud ang iyang gitanaw, kining moabot na ang iyang anak nga iyang mao ang iyang plano nga perfect o hingpit nga halad. So si Jesus Christ gyud mao ang hingpit nga halad. So mao na ang sa tuang panahon karon wala na tay dala-dala og animals diya sa atong simbahan o sa atong templo, wala na. Wala na nato ikinahanglan na kay kausal lang tong nahitabo ug aduna na nato epekto sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Hindi na ta magkamuritsing dala-dala og halad nga dugo ngadto sa templo o sa atong simbahan, no? Ang atoa gamit na lang ta sa pulong sa Dios nga mao ang 1 John 1:9. Now on hitas number 8, royalty. We are royalty sa 1 Peter 2:9. Part kini siya sa our subject nga mao ang union with Christ. We are in union with Christ. So number 8, royalty sa 1 Peter 2:9. But you and only you are an elect. That means elect by God the Father. A race, that means a royal priesthood. Harianong pagkapare o harianong pagkasaserdote. Since Jesus is a king priest, a holy nation, God's entity, a nation of priests, what Israel was intended to be, and then a people for God's own possession, and that is a protected people, so that you may proclaim the excellencies of Him. That means the Lord Jesus Christ. You are proclaiming the Lord Jesus Christ, who has called. So, who has called you out of darkness. Yes, kita kaniadto gikan tas kangit-ngit. Apan gibalhin kita ngadto sa kahayag pinagi kang Kristo Jesus. So, in eternity past atong nakita, we are in darkness, but now we are in the light. So, pinaagi sa espirituhanon nga kamatayon ni Kristo Jesus kita nabalhin din sa kahayag. So we are transferred into His amazing light. We are transferred into His amazing light, which is His wonderful plan. Mao gining pinakalawom nga plano sa Dios alang kanato. So busa kung ikaw mituon na kang Kristo Jesus, apil ikaw niining nindot nga plano ni Kristo Jesus sa atong kinabuhi. So as a result of the above, we are sanctified, yes. Ang sanctification nga gisgutan din we receive a positional sanctification at the moment we put our faith in the Lord Jesus Christ. Sa 1 Corinthians 1:2, to the church of God which is in Corinth, to those who have been sanctified, that means we are set apart as a new spiritual species, no? So we are in Christ Jesus. So called saints together with also to call upon the person of our Lord Jesus Christ. So an idiom for faith in Christ. Katong nagatawag kang Kristo Jesus, usa ka to ka idiomatic nga naghiskot na hitungod sa imong pagtuo kang Kristo Jesus. Ingon nga imong Ginoo, no? Ug manluluwas. Sama usab kanato nga nagatuo kita kang Kristo Jesus, ingon nga atong Ginoo ug manluluwas, no? So
kakuya baghano kung wala ta magtuo kay Jesus Christ, no? Basid mahimo kitang maapil ni atong mga godless town kung wala ta magtuo kay Jesus Christ. So blessed kaayo ta, no? Nga nahimo kitang magtutuo ni Kristo Jesus. O dili na kita maapil sa gitawag nga to curse sa tunglo. So we are a new spiritual species. As per 2 Corinthians 5:17, again din ha. Therefore, if anyone is in Christ, and yes, we are in Christ the moment we believe in the Lord Jesus Christ. So we are in Christ, and He is a new spiritual species. Spiritual species, we are a new creature. Ang new creature nga gisgutan din wala nagpasabot nga nahimo na tang bag-o nga kaniadto makasasala ta nga karon nahimo na tang di na gyud makasala, dili una na ang gisgutan, no? Ang gisgutan din sa new creature buti pasabot nga nahimo kitang bag-o tungod kay kaniadto dili pa ta luwas, karon luwas na ta. Sa una napatas kangit-ngit, karon na natas kahayag. Kaniadto dili pa ta anak sa Dios, karon nahimo na tang anak sa Dios. Sa una wala pa tay eternal life, karon na natay eternal life. So muna gisgutan din nga new creature, no? Dili nagpasabot nga nabag-o na ang atong kinabuhi nga nausab na nga kaniadto kusog ta nga moinom og tuba o bino, karon dili yun na ang gisgutan din sa 2 Corinthians 5:17, no? Ang buti pasabot din nga nabag-o na ang atong kahimtang kang Kristo Jesus. Ang katong mga old things nga gitawag na to sa una nga dili pa ta luwas, wala na to kay luwas na ta karon. Sa una nga anak pa ta sa kangit-ngit, karon dili na anak mo ta sa kayag. Kaniadto nga wala pa tay kinabuhing walay katapusan, karon na tay kinabuhing walay katapusan. Adopted na ta karon, sa una dili pa ta adopted. Sonship, anak na ta sa Dios. Heirship, elected, no? Daghang mga butang. 40 kini siya ka butang, mga butang atong nadawat sa takna ang kita mituog ang Kristo Jesus. Ingon nga atong Ginoo ug manluluwas. So busa ang iyang hisgutan din he is a new creature. Naghisgot kini siya mahitungod sa 40 things we receive after salvation, or 40 things we receive after we believe in the Lord Jesus Christ. So muna new creature. Kanang 40 things nga naa sa tuwa karon, muna new creature ta. Sa una wala pa nang 40 things nga ni sa tuwa. The indwelling of the Holy Spirit, wala pa na sa tuwa sa una. But by now nga mituo na ta kang Kristo Jesus, we are indwelt of the Holy Spirit. So daghan ka na siya, no? Usa po na ka subject nga dapat natong pagatunan kanang 40 ka mga butang nga atong madawat, human kita midawat kang Kristo Jesus. So balikan na to ang 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, yes, we are in Christ at the moment we put our faith in the Lord Jesus Christ, and He is a new spiritual species. Now, spiritual species dili or new creatures ang iyang gisgutan, bago lang atong kahimtang tungod kay ang daang butang, wala na to, nanata sa bagong butang. Wala nagpasabot nga nabag-o na ta, no? Yes, tinuod, may kabaguhan ang atong kinabuhi, pero dili ka na ang gisgutan din sa 2 Corinthians 5:17. The old things have lost their power. Nga nawala na nilang power. Yes. Sa una, dili pa taluwas. Karon, nawala na tong gahom sa pagkadili luwas. Karon, nahimo na tang luwas. Sa una, dili pa ta anak sa Dios. Karon, nahimo na tang anak sa Dios. Sa una, dili pa ta anak sa kahayag. Karon, nahimo na tang anak sa kahayag. Sa una, wala pa tayo balang espiritu. Karon, na ang balang espiritu nagapuyo sa tong kinabuhi. So, kining mga butang kinahanglan masabtan nato ni. So, the old things have lost their power. That is the old covenant. Sa old covenant po na siya. Behold, new things have come to pass. So, behold,
new things have come to pass. This would include the new covenant to the church. Now, what positional truth is not? Unsa man ang mga positional nga kamatuoran nga dili dapat mahitabo, no? Number one nini is, it is not an experience, emotions, or ecstatics. Dili kini, no? Kining positional truth, dili pinagi nining emotions or ecstatics. Kaya nabay nagatundo nini nga mahimutang luwas, mahimutang anak sa Diyos, sadyang maka-experience kita nining emotions or ecstatics, no? Probably mga speaking in tongues. Wala ka na sa kalabutan nining gitawag na to positional truth. Ang positional truth na angko na to sa taknang mituota kang Kristo Jesus. Mao lang gina, no? O dili pinagi nining emotions or ecstatics. Number two, it is not progressive. Kining positional truth, dili ni siya progressive. Nga buti pasabot nga imong pagkaluwas, dili pa ka totally luwas karon kay bisan nito na ka kang Kristo Jesus, kay kinahanglan mahingpit sa imong kinabuhi. Dili nga na, no? Once nga luwas na ka, automatic yun luwas na ka. So it is not progressive. Nayubang nga nagatudlo niya na nga tulo ka level ang ilahang salvation. Yes, kinahanglan mo tuo ka, and then ikaduha kinahanglan magkinabuhi ka nga nindot, magkinabuhi ka nga matarong. Ang problema kay di man nato kaya magmatarong, may tao nga magkinabuhi nga matarong. Apan kita nahimo kitang matarong, pinagi lamang sa pagtuo kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas. So it is not progressive, no? Ang kining gitawag natong positional truth. Among butang nga atong naangkon, instantaneous gina siya sa takna nga mituot kang Kristo Jesus, nahimong ato na siya. Ug dili na siya progressive. It cannot be improved in time or eternity. So, number 3, it is not related to human merit or ability. Kining mga posisyon nga itong naangkon, kining positional truth nga itong naangkon, o sana niya na ang kaluwasan, walay kalambigitan niya na ang human merit or ability. Dili, usahay, ang tao maghunahuna Ginoo nga, nagitay na buhat sa itong kaluwasan, wala human merit niya na, walay ability niya na. Tanan nga mga positional truth nga itong naangkon, wala tayo nahimo niya na. Resulta lang na siya, sa takna nga mituot kang Kristo Jesus o ang efficacious grace sa salvation atong naangkon. O tungod niya na misabay din na gikan sa salvation, indwelling of the Holy Spirit, gitawag na itong election, sonship, heirship, adoption, tanan na, padulong na dito sa eternal life. So, muna ng mga butang nga itong nadawat, no? And it is not related to human merit or ability, no? Usa ka blasphemous kung usa ka tao magkunahuna gid siya nga aduna na siya contribution sa iyang kaluwasan o aduna na siya contribution nining mga butang nga iyang naangkon sa iyang kinabuhi. Bisan man gani ang ato ang material ng mga panalangin, no? Just remember, it is all God's grace, no? Number 4, it cannot be changed by God. Kanang imong nadawat nga 40 things after salvation, gitawag na ito ka na sa positional truth, dili na gyud ka na siya mausab pa. Bisan pa ang Diyos, di na pwedeng mausab niya na. Ato na gyud na. Dili na mawala ang anhi nato. So dili na pwedeng mausab sa Diyos, dili na pwedeng mausab sa tao o sa kanimo, di na ka pwede makausap sa imong sitwasyon. Kasi mo yung ka nga, di na lang ko luwas, oy. Di na lang kumutuo sa Ginoo niya, di na ko luwas. Di na dyan ka kausap niya na. Once nga naluwas na ka, luwas ka na dyan. Or angels, bisan man ang angels, dili na makausap niya na. It cannot be changed by God, by man, by angels, no? It is eternal in nature. So sa takna nga naangkon nimo ng positional truth,
mga positional nga mga butang, imuha na gina sa walay katapusan. Number 5, mo ni no, ang last, it is not obtained gradually as you grow in grace. Dili nimo na maangkon hinay-hinay sa dihang magtubo ka sa grasya. But in toto at salvation. Bot sabot, toto means total. Imo ginang naangkon sa dihang naluwas na ka. So kining 40 things nga imong nadawat after salvation, kuan gina siya, instantaneous na imuha gina siya. Ug wala na isa nga makapanghilabot niya na o makakuha o makausab niya na. Kanang 40 ka mga butang imuha ra gina. Gawas lamang sa gitawag na to, kasi ang 39 niya na gitawag na to kana siya irrevocable, ang 39. Adunay usa din nga revocable. Kanang gitawag na to the filling of the Holy Spirit. Ang filling of the Holy Spirit, Jesus, sa takna nga makasala ka, ang filling of the Holy Spirit, di makalihok, pero naras siya, no? Pero dili siya maka-influence, dili siya maka-function, wa siya control, no? Sa takna nga mogamit na po ka sa rebound, ang filling of the Holy Spirit, mobalik na po nga na kanimo. So, mo lang ng usa, ang gitawag na tog, revocable sa takna nga makasala ta. Pero, mubalik na po siya sa diyang kita mogamit sa rebound. Okay, din sila sa tama ng atong pagtuon karon o moadto ta sa closing prayer. Amahan na mo nga Diyos, salamat sa panahon nga imong gihatag ng hikanamo. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma, sa imong kaayo. Father God, salamat sa mga opportunities sa pagkinabuhi ni nga kalibutan. Sa pagkinabuhi nga nagasunod sa imong kabubuton. Salamat gid ining tanan. Salamat sa pag-experience sa pagkinabuhi in fellowship with you. Bisan man sa mga circumstances kalibutan, mga bad circumstances, mga good circumstances, kami nagapabilin, Father God, nga diin nagakinabuhi nga in fellowship diha kanimo. Father God, bisan man sa mga nagapanghitabo sa kalibutan, salamat nga ikaw nagatabang kanamo, nga dili kami ma-distract, dili kami ma-sidetrack, kundi nagapadayon kami nga nagatutok nga kanimo. Dili kami mag-retract no sa mga butang nga diin dili madawat sa mga tubangan. Kundi nga magakinabuhi kami kanunay, Father God, nga unta magahatag ng Dios og tinuod nga kahimayaan nga kanimo. Ug walay laing butang nga makahatag og kahimayaan nga kanimo. Mao lang gyud ang pagkinabuhi nga matarong, pagkinabuhi in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, o nga ang Bible doctrine may priority number 1 sa among mga kinabuhi. Salamat sa tanan, ginauli na ko ng pagpasalamat pagdaig, paghimaya ang kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.